Lord! Isang masiglang linggo sa inyong lahat. Bagamat maulan sa labas, napakalamig daw ng panahon pero hindi kagaya sa mga mayayelong mga bansa. Binabati po natin lahat ng ating mga taga-subaybay, mga taga-pakinig all over the world. And we are grateful that you are following this page. I'm believing that you are being blessed week after week. Meron po akong ipakikisuyo sa inyo. Kung kayo po talaga ay tunay na nanonood, magsa-survey po tayo ng mabilis lang dito po. And if you can just comment dyan po sa inyong mga comment box, kung ano pong timing ang preferred ninyo na mag-play ang ating online. So, pwede nyong piliin from 8 p.m. to 9. So, 8 or 8:30 or 9 p.m. Ilagay nyo lang po muna, #active, kung kayo po ay active na nanonood, and then yung time po na inyong preferred sa atin pong online. Dahil yung iba po ay nagre-request, medyo gabi na daw ang 9:00, di sige po, aagahan natin at para maligawan din po ako sa gabi. Biro lamang po iyon. Pero subukan po natin, bibigyan po natin kayo ng mga ilang seconds para po i-type ninyo dyan, #active at saka yung time. 8 p.m. ba? 8:30 o 9 p.m. Tapos isa-summarize po natin yan at titignan natin ang pulso ng ating mga tagapanood ngayon sa atin pong online. Pati po yung mga nanonood ng replay, pwede nyo sabihin, it doesn't matter to me kasi replay naman ang talagang schedule ko lang manood dahil sa ibang mga oras. Meron pong time difference, marami po nanonood sa atin. Do you know that within 48 hours, we are checking yung number ng views and minsan we cross 4,000 views in just 48 hours. And then so after 1 week, sometimes we reach 7,000 at minsan pa meron tayong over 10,000 views. Kaya we really value your comment po. Sige po. I'm sure yung iba sa inyo ay nakapag-comment na. And ngayong gabi tutuloy natin ang ating series na He Makes All Things New. At kung last week, ang ating title ay New Perspective. Ngayon naman, tunghayan natin ang New Every Morning. Ano ba itong bago tuwing umaga? Excited ba kayong magising tuwing umaga? May nakaka-excite ba sa paggising? O yung iba na, gusto ko pa matulog. Maganda rin yun na na-extend yung ating mga tulog. Pero what makes you wake up in the morning? Kanina nasa service ako ng 11:30 at sabi, bukod daw sa gusto mo nang mag-washroom at kailangan mo ng at yung ating mga bladder minsan ay talagang punong-puno na kailangan mag-unload. Yan ang nakapagpapagising sa umaga. But there is something new every morning. And that is the mercies of God. Sa Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, sabi rito, the steadfast love or the compassion of the Lord never ceases. It never fails, never ends. Hallelujah. At sabi niya doon, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa Tagalog, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Kahabagan o ang awa mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa o ito ay laging bago. Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. At ngayon, makikita natin that life can be very challenging. But whether in our personal struggles, our family difficulties, or the many hardships that we face as a nation, it sometimes feels like the weight of the world is on our shoulders, hindi ba? Minsan parang pakiramdam natin, pasan natin ang daigdig, pagising. At ang iba, ayaw na munang magising. Do you know that like 20 years of pastoring, may mga minsan pastor pa akong nakakausap, they are on antidepressant pill. O kaya sleeping pills. Sabi ko, bakit gusto mong uminom ng pampatulog? Sabi niya, mas gusto kong madalas matulog kaysa gising. Do you know, it's very sad that sometimes even leaders or pastors of churches are going through some hard times.
At maraming pastor minsan nanonood po sa atin. You know, this message is for all of us. Wala tayo sa bubble na para tayong laging mayroong naka-secured na hindi tayo tinatamaan ng mga pagsubok o mga alalahanin sa labas. Our environment changes a lot of times. Mga balita left and right. Magugulat na lang tayo, something happened sa mga balita nang nangyari sa Amerika. And things sometimes will just escalate. Paano natin haharapin ang bagong umaga? You know, today I want to remind you of something powerful, something that has been a source of hope for countless believers throughout the centuries. And that is His mercies are new every morning. Kung i-dive natin deeper, let's first understand the context ng text na ito sa Lamentations. Alam niyo ba na ang Lamentations sa Tagalog ay panaghoy, lamenting, isang aklat na isinulat ito ni Propeta Jeremias, si Prophet Jeremiah. It is a book of sorrow o dalamhati. Kung kayo'y nagdadalamhati sa panonood o pakikinig ninyo sa mga season ng buhay nyo ngayon, pag kayo'y pasusulatin ng aklat, baka kung ano-anong mga, kalungkutan ang isulat ninyo sa inyong aklat. Pero this Lamentations is a book of sorrow. It's a book of mourning over the destruction of Jerusalem and the suffering of the people of Israel. Kaya ito isinulat ni Jeremias sapagkat nakikita niya ang pagdurusa at paghihirap ng bansang Israel. Di ba hanggang ngayon, parang lagi silang inaatake. And the Israelites had been through a lot. They had been conquered. Their city had been destroyed. And their lives turned upside down. So imagine the pain of seeing your home and your nation in ruins. Alala natin pagka sa ating bansa, di ba? Mga binaha, nilindol, talagang parang giba-giba. At yung lately nangyaring sunog, walang matira kundi abo. So as we have seen during times of calamity sa Pilipinas, but ito yung backdrop ng grief dito sa Lamentations. Jeremiah writes, and in the middle of his sorrow, he declares these powerful words. Kaya naisulat itong part sa chapter 3, verses 22 to 23. He's encouraging the people. Sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Walang expiry ang kahabagan ng Diyos. Hindi siya natatapos. They are new every morning. Hallelujah. And great is His faithfulness. Ito ay laging bago ang kahabagan at awa ng Diyos. Sariwa daw tuwing umaga, sapagkat ang katapatan ng Diyos ay napakadakila. Do you know that mercies is derived from the root rakam, which means to love, to have compassion, or to show mercy? Ang Hebrew word na ginamit na rakam primarily denotes a deep, tender compassion or mercy. It often similar to the love of a parent to a child. Yung habag daw ng isang magulang sa anak, na kahit gaano ka, kamaldita o kahit gaano kapasaway ng anak, hindi natitiis ng magulang. Ganyan daw ang habag o tender compassion or mercy na meron ang Diyos. Kung pag-aaralan natin siya sa original Hebrew translation. And it is used to describe God's compassionate nature. Talagang kasing ganun na siya eh. Mahabagin na siya and His merciful actions towards humanity. Sa Old Testament, Racham is frequently associated with God's covenantal love. Alam niyo ba pag sinabing covenantal love, hindi niya pwedeng sirain ang covenant na yon. Hindi niya pwedeng putulin. Ito yung willingness niya to forgive and restore His people. Sa habag niya, sabi niya, lagi akong magpapatawad kung lalapit sila. Lagi akong magkakaroon ng restoration for them. And Jeremiah is reminding himself, and he's also reminding us through this text, that even in the darkest times, God's mercy remains.
Hindi ba't napakagandang balita nun? Kahit sa mga madidilim na yugto ng buhay ninyo, ang mga pagsubok na ating kinakaharap ay hindi panghabang buhay. Hallelujah. Mabuti na lang at ganon, hindi panghabang buhay ang pagsubok. There is hope and it comes from God's unfailing mercy. Our hope always is drawn from His unfailing mercy na tulad ng isang magulang, ama natin siya. Lagi siyang may nakahandang kahabagan at awa sa atin. God's mercy is unending. Habang may umagang dumarating, tandaan niyo po ito, may bagong awa ang Diyos sa atin. And the word mercy in the Bible means God's loving kindness and compassion, especially towards those who are suffering. Ang mercy, malaking kaibahan yan sa grace, although parang magkapareho. Mamaya titingnan natin yan. Pero sa sa Tagalog, ang sabi niyan, habag o awa. Di ba ginagamit natin yan? Uy, mahabag ka naman dun sa tao. Bakit sinasabi? Kasi parang maghihiganti na ang isang kaibigan dahil sa ginawang kasalanan ng isang kaibigan. Kaya sinasabi, kahabagan mo na lang dahil deserve naman niya talagang gantihan siya o deserving niyang magkaroon ng consequence yung kanyang mga ginagawang masasama. Pero ang sinasabi, uy, maawa ka na lang, wag mo na lang gawin yon. Although guilty ang iyong kaibigan. So, yung mercy na yon ginagamit usually sa isang taong nagkasala o hindi siya makarecover. Kaya minsan, di ba, hindi mapatawad ang sarili. Kung sino pang hindi mapatawad, yung sarili niya. At baka mamaya may nanonood sa atin, kung mapapatawad mo lang ang sarili mo, ang ganda sana ng bagong gising ng umaga. Kaya lang, bit-bit mo yung kasalanan ng kahapon. Bit-bit mo yung mga malalagim mong ginawa nung 10 years ago. Hindi ka nakalaya ron. Hindi mo naiisip, may bago palang habag at awa ang Diyos tuwing umaga. Kaya yung mercy, ibinibigay, usually, pag tao ay kailangan ng forgiveness. Siya ay guilty. Pero ang grace, ito ay pabor ng Diyos. It's a strength given or unmerited favor na pwedeng i-grant ng Diyos sa isang tao para mapagtagumpayan niya anumang bagay na kanyang kaharapin. Pero we need to start with God's mercy. Kailangan maumpisahan muna na ma-acknowledge natin ang kahabagang iyon ng Diyos sa atin. Na kahit gaano pa kabigat ang ginawa mo kahapon o nung gabi, kapag hiningi mo ng tawad sa Diyos, sabi ng Diyos, I am committed. Because of my covenantal love to you, I will restore you. Oh, hallelujah. That's the greatest news. Kasi hindi tayo hahayaan ng Diyos masadlak. Kaya kung ikaw ay parang nalulon na sa isip mo, lubog ka na parang hindi ka mapapatawad ng Diyos, well, God's mercies are new every day. Pwedeng magsimula ulit. God does not give us what we deserve, but rather, He pours out of this mercy, His love and kindness upon us, even when we fall short. Kaya alam niyo, kung ako sa inyo, kung alam niyong talagang guilty tayo, guilty kayo, guilty dun sa ginawa, at alam mong nagkasala ka, ang hingin mo'y kahabagan ng Diyos. Huwag nang ipagmalaki na hindi mo kailangan ng Diyos. Lumapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, patawarin mo ako. Kahabagan mo ako, Lord. Minsan paulit-ulit, di ba, yung ginagawa nating kasalanan, parang paulit-ulit din. Ang kagandahan, sa kinabukasan, bagong kahabagan na naman makikita. Dahil yun, ang covenantal love ng Diyos sa atin. His mercy endures forever. Every day, God's mercy is not just available, but it's renewed every day. It's like a fresh supply that replenishes each morning, regardless of what has happened the day before. In Filipino culture, naintindihan natin itong mabuti. Tandaan nyo ito, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakataon sa bawat umagang dumarating. Kung nadapa kahapon, sumablay sa desisyon, o kaya nagkasala ng matindi, 4 hours ago, kahapon kagabi, kahapon ng tanghali,
Bukas may bagong pagkakataon tayo para magsimula ulit. Amen. Kaya God is ready to embrace you. Pagising mo, Lord, salamat. I will start this day afresh, acknowledging your mercy. Hindi natin kailangang mag-alala na maubos ang awa ng Diyos. The God who has been faithful in the past will be faithful today, and He will be faithful tomorrow. Period. He's faithful yesterday. In the past, He will be faithful for you today, and He will continue to be faithful to you tomorrow and the following years hanggang nabubuhay ka pa. But this doesn't mean that we will not face hardships. Hindi ginagarantiya na walang pagsubok. Even with a new mercy every morning, we will still encounter problems. Hindi ito ibig sabihin problem-free because God's mercy is new every day. We will face pain still. We will still face difficulties and sometimes failure. But the best step is to move forward in our failures and embrace the mercy of God. And the beauty of this verse is that despite these challenges, we can face each day with new hope, knowing that God's mercies are available to carry us through. Huwag malugmok sa pagkakasala. Bumangon at sa panahon ng dalamhati o paghihirap, humingi ng awa sa Diyos. I want to emphasize this in many different angles dahil I'm sure pag paulit-ulit niyong maririnig, something will, stick sa inyo. Diba? By repetition, we remember ang paulit-ulit na sermon ng nanay natin, hindi ba? So manalangin, matulog, bago matulog, bit-bit mo yung pag-asa. Kaya bukas, bagong awa ng Diyos sa atin ang matutunghayan. Kaya nga, andito pa tayo hanggang ngayon. Every day, we live by that mercy of God. Marami sa inyo, binagyo na. Yung iba namatayan, left and right. Lalo na nung nagpandemya, nagkasabay-sabay, may mga nawala ng trabaho, may mga nahiwalayan ng asawa, hindi nagkaayos. To some of you watching, you know what it's like to be in the valley of sorrow. All kinds of hardships. Kaya minsan, pag binabasa ko yung mga comments, alam niyo ba, I spend time reading your comments. Kahit yung amen ninyo, it really encouraged me. Yung mga pag-icon nyo nang umiiyak kayo and you're testifying, I know that something is like connecting in your heart. We appreciate those. So you may be suffering or all kinds of hardship dinaanan, but the promise of God's mercy is like a lifeline sa atin. When we are down, we can look up and remember that His mercies are new every morning. God's mercy is a new light for our hearts each morning. His mercy provides strength. His mercy provides peace and hope when we are exhausted and weary. Di ba minsan yung exhaustion, ang iba sa inyo, hindi kayo talaga pagod. You're just exhausted mentally. You're exhausted emotionally. Bakit nagkakaroon ng exhaustion? Yung parang hapong-hapo, pagod, mahina. Kasi kakaisip. Kakabit-bit ng mga bagay na wala namang kontrol sa iyong kamay. Hindi mo kontrolado. Ang the best nun, ibigay mo kay Lord. The best, ihinga mo sa Diyos. At hingin mo ang kahabagan at awa ng Diyos. So what do we do now? Okay, let's take some practical steps I want to share with you every day. Kasi pagkabit-bit mo pa rin ang kabigatan, hindi na yun normal everyday. Ipagpag mo yung kabigatan. Number 1, find something good. Start your day with gratitude. Find something to be thankful to God. Look around your house. Look around your neighborhood. Pagpasok mo sa trabaho, look for something. Find something. Nasasabihin mo, Lord, salamat. Saan? Lord, salamat, buhay pa ako. Lord, salamat. May tumutulong pa sa akin, meron akong panggastos, meron akong pangkain. Lord, salamat, may nakaalalang mag-message sa akin. Lord, salamat, pina-follow up pala ako ng aking group leader kahit tinatakasan ko minsan. Sabihin niyo yun, Lord, salamat, patawarin mo ako, nilalayasan ko, nagle-left the group ako. Ganon. Pero pasalamatan mo yung good. Lord, salamat, may nanay ako iba. Naku, may problema ka sa nanay, sa tatay. Buti may magulang ka pa.
Yung iba naman naghahanap ng magulang. There are so many things to be thankful to God. Thank God for what you already have. Speak it out loud through affirmations. Pag sinabing speaking it out loud, you know why? Because there's healing na nangyayari. When we speak it out loud, we release it off our chest. Kaya nga kahit nasa bahay ka, naghuhugas ka ng plato, magsalita ka kahit ikaw lang mag-isa. Lord, salamat sa buhay na ito. Lord, salamat, sinutugon mo yung mga panalangin. Lord, salamat sa buhay na walang hanggan. You know, when I take communion, I thank God for many things. Lord, I thank you for today. I thank you for your wisdom. I thank you that my name is written in the Lamb's Book of Life. Lord, I thank you for friends, for people you send in my life. They're a gift from you. So many things. Find something good. So when you wake up in the morning, that's the first thing. Acknowledge God's mercy first. They are new every morning. Kaya nga gusto ko yung awit na yan. Ginawang kanta yan eh. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Kung yun nga lang, kantahin mo na yan, it will inspire you, release life to you. So kung walang nabago sa sitwasyon mo, ganun pa rin, acknowledge His mercy. Pasalamatan mo si Lord, find something good. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances. Hindi sa good circumstances lang. Sabi doon, in all that you're passing through, for this is God's will for you in Christ Jesus. You are doing first thing in the morning ang will ng Diyos sa buhay mo pag ikaw ay nagpasalamat. Anong papasalamat? Maghanap ka ng ipagpapasalamat. Wala akong ipagpapasalamat. Sabihin ng isa talagang nagmamarakulya. Wala akong makitang ipagpapasalamat. Meron. Yung nakahinga ka pa. Yung wala ka sa gera. Hindi ka na hostage. Yung ikaw ay kumakain. Yung ikaw ay hindi binibitin, patiwarik at tinotorture. Ay, di ba't daming pwedeng sabihin ipagpapasalamat sa Diyos. Kaya ang taong nauubusan na ipagpapasalamat, tumigas na ang puso niya. Ang kanyang puso ay naging kalos, nagkaroon ng kalyo. Hindi na nakakaramdam, numb. Because of the pain that the person has been going through in the past. Kaya nga, we want to encourage you and remind you, God's mercies are new every day. Marahil yung iba sa inyo, sinasabi ninyo, PH, ang tagal ko ng ganito, ang tagal ko ng backslider. Ang tagal ng matigas ang puso ko. May habag pa ba ang Diyos sa buhay ko? And I will still say, yes, inaabot ka ng Diyos. Kahit nasan ka nakikinig, mahal ka ni Lord at hindi ka niya bibitiwan. Hinihintay niyang bumalik ka sa Kanya. Amen? Find something good. And thank God you are listening to this message because this message is for you. Inaabot ka ng mensaheng ito dahil mahal ka ng Diyos. Praise the Lord. Present your case to God. Do not give up. Sabi nga, do not be anxious about anything. Huwag mo nang isipin kung ano-ano pa yung mga nakakabigat. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Sabi doon, present your case. Present your request to God. And it doesn't mean the day will be perfect. But we begin our day with hope. Because we know that His loving kindness is unchanging. Amen? Hallelujah. Kung iba nga sa inyo, gusto niyo pa isulat. Susulat ko to. Minsan, susulat mo sa pader ng, ng papel, i-blue tack mo sa pader. Pasalamatan mo si Lord. My room is like, I have a faith wall. Nakalagay doon yung mga gusto kong ideklara. Yung pasasalamat, normal na yun, second nature. I am grateful for His grace and His mercy every day. His steadfast love. It never ceases. Kaya wag niyong hanapin sa tao ang validation at commendation. God alone promises and assures us there's something new every morning. Number 2, trust in His unfaithfulness. Kung kanina, find something good, trust, number 2, in His unfaithfulness. In the midst of your trials, hold on to God's faithfulness.
Huwag mong bitiwan yung katapatan ng Diyos. Ang mga problema hindi mawawala. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. His mercies are constant and faithful, and we can trust that He will help us through every situation. Hindi ba't ganun ang ginawa ni Job? Mag-iisip ako ng character sa Bible. Paborito ko yan si Job. Dahil sandamakmak ang pinagdaanan. May mga namatay recently sa sunog. Si Job ganun din, namatayan siya ng anak. May mga namatay siyang empleyado, mga ninakaw na yung kanyang mga farm, yung hayop. Lahat ng anak niya namatay. Pero ang niyakap niya yung katapatan ng Diyos. Paano niyakap ni Job yun? Di bakit kinakausap na nga lang niya, pati mga bukol, mga uod sa bukol niya, kinakausap na niya? Hindi niya sinumbatan ng Diyos. Wala kang matatandang nanumbat si Job sa Diyos. Kaya ang sabi ng talata, basahin niyo ang Book of Job, sa lahat ng mga pinagdaanan ng Job, ni Job, sabi doon, he remained faithful. He looked to God. Sabi niya sa asawa niya, hindi ko kayang sumpain ng Diyos. Kasi sabi ng asawa niya, ano ba yan? Sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka at matigil na yung mga paghihirap mo. Pero sabi niya, hindi ko susumpain ng Diyos. Ang tatanggapin labang ba natin ay pagpapala at hindi pagsubok? Ang ganda ng sagot ni Job. Pagkakatiwala lang ba sa atin ng Diyos ang mga magagandang bagay? Paano kung hinahayaan ng Diyos, idaan ka rin sa apoy? Pag nasa apoy ka ngayon, na dinadalisay ka na, sabi ko last week na para kang gintong dinadalisay sa apoy. Purified in the fire. God can entrust you with trials, and how do you respond to that? Trust in His faithfulness. Tapat ang Diyos. Hindi ka niya bibitiwan sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok. Amen? Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. At wag na wag mong susumbatan ang Diyos. Amen. Number 3, itong maganda. Extend mercy to others. You're not just trusting God's faithfulness, but now our part is this to others. Extend mo yung kahabagan. Dahil recipient tayo ng kahabagan ng Diyos, huwag kang maging mayabang sa iba na nauuna ka pang magsabi ng parusa. As God gives us new mercies every morning, He calls us to extend mercy to those around us. Kaya kanina nabanggit ko yung difference ng grace and mercy. Sapagkat merong mga taong they will violate us or take advantage of us. Yung kabaitan ninyo, they will take advantage of you. But sabi doon, extend your mercy to them. Blessed are the merciful, sabi sa Matthew 5 verse 7. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Sa Tagalog, pinagpapala ang mga mahabagin. Kaya wag mo lang daw sabihin, Diyos, mahabaging Diyos na kung ano-anong mga sinasabi natin. Pero hindi ka naman talaga mahabagin. Extend your mercy, pinagpapalang mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Ano ibig sabihin nito? Lahat ng itinanim mo sa iba, aanihin mo yon. Magtanim ka ng kahabagan, aani ka ng kahabagan sa Diyos. Kaya nga kung meron daw pagkakamali at kasalanan, this is on the side of mercy. We will have error kasi naawa ka. Kasi kinahabagan mo yung tao. Anong maling desisyon mo, bes? Nahabag ka na naman kasi. Yan. Okay na daw magkamali sa kahabagan kaysa sa kayabangan. God always watches every day. He watches our moves. He watches our actions, our words, our motives. Lahat ay sinusuri ng Diyos. Extend your mercy. Mga nanonood sa atin ngayon, baka meron pa kayong mga kagalit, meron kayong parang kinikimkim, nasamaan ng loob. Di mo malaman paano i-release. Extend mercy to others. Release the person and extend mercy. Amen? As I put this to a close, we live in a broken world. Kaya minsan, we get hurt because the people who hurt us also was hurt by others.
We live in a broken world. Kaya we need a Savior. Kaya si Jesus ipinadala sa atin. Because of God's great love and His mercy, He has given us the answer. And that is the Lord Jesus Christ. There may be days when we feel discouraged. There may be days that you feel overwhelmed because of your circumstance. But let us hold on to the beautiful promise ng Lamentations chapter 3, His mercies are new every morning. He has saved us and has called us to live a holy life. Not because of anything we have done, sabi ng 2 Timothy, but because of His own purpose and grace. And this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So mga magulang, mga kapatid na nanonood, no matter what we're going through, God's mercy is fresh and available to help us each new day. Amen? Ano man ang mangyari, God's mercy is always there for us. It's new, it's fresh, and we can rise with renewed strength, knowing that His mercy is new. Hallelujah. His faithfulness is great. It means exceedingly. Yan ang katapatan ng Diyos. And His love endures forever, walang hanggan. Hallelujah. We can pray now. And if this is your first time watching us online, and you do not remember any time na nagbigay ka ng buhay mo sa Diyos through a prayer, this is the night, this is the day of your salvation. Would you pause with me and pray this prayer? Sabihin ng iyong mga labi, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, nadiliman ang aking pag-iisip, naligaw ako, subalit hinanap mo ako, Panginoon. Linisin mo ako, Jesus, sa aking pagkakasala. Today, I'm giving my life to you, Lord, in Jesus' name. If you have prayed those prayers, I believe that God heard you. Ito lamang ang pasimula ng inyong bagong Christian journey, and we are here to guide you. Message us, and if you are living in Singapore, we have 6 services provided for you, physical services. We have a Wednesday night service. We have 5 services on a Sunday. Mamili kayo, we are in 3 locations. Just message us and we will have someone call you. Purihin ang Diyos. Every day is a new day. Amen? Iwanan natin ang mga nakaraan. Past is past. Let's move on. Move forward. Amen? Till our next series, till our next lesson sa ating series ng He Makes All Things New. Magkita-kita po ulit tayo next week. Masaya kayo, maaga kong tinapos ngayon. Sige, para maka-browse na kayo dyan. See you again. I love you. Mwah!